Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Kasama na po dito si Sandra. Si Sandra kasama na. Nako, mga kareaksyon. Umanda kayo dito, mga Marcoses. Mga bangag. Ito, pagkita po natin. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. No, may sulat po itong si Zaldico sa presidente nga bangag. Sabi ni ano yan, sabi ni Aimee, di ba? Sabi ni Aimee yun, sabi ni Aimee, ito, tuloy. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos.
And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Naku, abangan! Naku, mga kareaksyon, yung mga insertion ni Sandro Marcos, mga kareaksyon. Nandyan raw, inilabas. Ito nga, nababasa ko na mga kareaksyon. Nababasa ko na itong mga insertion ni Sandro Marcos. Naku, 70 million, mga kareaksyon. Gusto nyo po ipakita ko sa inyo, mga kareaksyon. O ito, ipapakita ko na sa inyo para magkaalaman na. Iniimbestigahan ng Ombudsman na ang 10 dati at kasalukuyang kongresista kaugnay ng umano'y conflict of interest sa mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang dyan si dating Pampanga Representative Dong Gonzales. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mainit ang mata ng Ombudsman kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Itinuturing siyang contractor o congressman na contractor. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, iniimbestigahan ang posibleng conflict of interest ng pamilya ni Gonzales na umano'y nagmamay-ari ng isang construction. Yan na po sinasabi natin, mga kareaksyon eh. Hindi na po kailangan ni VP Sara magiganti. Ayan yung mga kontraktor, isa-isa na yan. Yung umpisa na ni Remulla yan para iligtas niya yung puon niya doon sa Malacanang. Maniwala po kayo, hindi na kailangan ni VP Sara na pasakitin pa niya ang kanyang sarili para magigante o balikan niya ang kanyang mga kalaban. Hindi, makakarma yung mga yan. Gaba, magsaba, gano'n. Hindi ko alam sabihin yun dili magsaba, gano'n. Oh, di ba ito, pag gano'n, Dong Gonzales, sumanda ka.
Susunod ka ngayon. Gahan ng ombudsman na ang 10 dati at kasalukuyang kongresista kaugnay ng umano'y conflict of interest sa mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang dyan si dating Pampanga Representative Dong Gonzales. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Mainit ang mata ng ombudsman kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Itinuturing siyang contractor o congressman na contractor. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, iniimbestigahan ang posibleng conflict of interest ng pamilya ni Gonzales na umano'y nagmamay-ari ng isang construction corporation na nakakuha ng kontrata sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Yes. So, ano yan contractor yan Contractor. Yung kanyang construction company at mga projects. Siyempre, yun naman yun di ba? It's not just about flood control, it's about other illegal interests, unlawful interests. Ayon naman kay Gonzales, bukas siya sa anumang investigasyon. I recall that a case against me involving the same projects filed before the same ombudsman was dismissed sometime in 2023 for lack of merit. It appears to be a rehearsed and recycled subject, if any. Bukod kay Gonzales, siyang pang mambabatas ang iniimbestigahan na posibleng may conflict of interest sa mga kontrata ng gobyerno. Nasa 10 pa lang siguro tayo. Kasi isa-isa yan Kailangan hihimayin mo dahil maraming magaling magpatakbo At marami namang hindi nga nagtago. At talaga maraming sabit dito. Inaakusahan din ni Congressman Leandro Leviste na si CWS Party List Representative Edwin Garjola na konektado umano sa kumpanyang nakakuha ng higit 20 billion pesos na DPWH projects. Wala pa ring pahayag hanggang ngayon si Garjola. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Yan na po sinasabi natin mga karyas. Yan, ginugrupo yan para maging senador. Kapalit na nanay niya. Palig ba kayo doon? Huwag mo akong pigilan. Nako! Yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Si Sara Duterte, kalma lang. Umaawit siya doon sa sulok. Doon man sa Davao. Oh, kalma! Kalma! Oh, si Kimbo. Nasa si Kimbo. Marami yan. Sina Suarez, magkakabarkada yan. Sina Kimbo, Suarez, nakalimutan ko ng pangalan ng iba Baka si Joel Chua, kasama din dyan. Umanda kayo kasi gipit na si Bongbong Marcos. Handa na niyang ilaglag lahat. Lahat kayo, handa na niya kayong ilaglag. Grabe mo mga kareaksyon. Nako mga kareaksyon, ito na po Ito na po sinabi ni Saldico. Yung daw mga insertion ni Sandro, 2024, Congressman Sandro. Nako, Alpard. Nako mga kareaksyon Manila North Road, 70 million. Manila North Road, 70 million. Ang dami mga kareaksyon, milyon. Nakapag-advance na daw, tingnan po ninyo mga kareaksyon, ang dami Daang Maharlika. Ayan po mga kareaksyon, tingnan natin ang dami niya ayan po nako, ang dami po niyan mga kareaksyon. Bilyon dahan-daang milyon at umabot po ng bilyon. Nako, ayan po mga kareaksyon napakarami po niyan mga kareaksyon. Punta po kayo dito sa ni Saldico, sa kanyang Facebook page. Nako, dami po mga kareaksyon, Grabe po ito mga kareaksyon. Wala po silang pinatawad sa pera ng taong bayan mga kareaksyon. Ayan, ang dami Naku po, ayan, lahat po yan yung mga insertion ni Sandro Marcos. Di ba? Grabe ka, ayan 100, grabe mga kareaksyon 10 billion, 10 billion. Grabe po yan mga kareaksyon. Yan po ang mag-ama, Nagtandem po ang mag-ama, kumukubra itong si Sandra, kumukubra din itong si Bongbong Marcos. According po yan kay Saldico, nako. According po kay Saldico yan mga kareaksyon, nagkakagatan na po sila. Okay, lilinawin ko lang mga kareaksyon Ako, hindi po ako naniniwala na si Saldico hindi siya kumubra. Katarantaduan yan. Sasabihin mo si Saldico hindi kumubra.
Pero dahil mga kareaksyon, siya lamang ang nilalaglag ng kanyang mga kasamahan, siya lamang ang tinotorjak ng kanyang mga kasamahan dahil wala siya sa Pilipinas, siyempre kakanta na yan. Siyempre papakita na niya lahat ng mga nilalaman niya. Siyempre sasabihin niya, hindi ako kumubra, pinag-uutusan lang niyo lang ako dahil tinatakot niyo ako na sasampahan niyo ako ng patong-patong na kaso. Nako mga kareaksyon, yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Sila-sila na ngayon mga kareaksyon, hindi na tayo namumroblema. Ito pa ang sarswela ng mga bangag, ito mga kareaksyon. Pinapakita nila dito, parang pinupursisyon nila na parang mga santo, itong mga nakadilaw na kunyari, mga nagnakaw sa Kaban ng Bayan, ayan po. Ay pagkatapos ng commitment order process. Nakikita po ninyo yung mga katarantaduhan nila. Nakikita po ninyo yung palabas nila sa atin na nahuli na nila ang mga nagnakaw sa mga flood control. Nahuli nila, hindi natin sila mga kilala, nakatakip ang mga mukha. Nakatakip ang mga mukha nila, pero mga kareaksyon, hindi nila sinasabi sa atin. Si Diskaya, sinabi na sa Blue Ribbon Committee, na mayroong nagsasabi yan para kay Saldico at kay Martin Romualdez. Nung nabanggit si Saldico at si Martin Romualdez, si Saldico hindi na pinauwi ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, ang sinasabi nila, nababanggit lang ang pangalan niya kay Diskaya. Nung binanggit ni Gutesa, ang sinasabi naman nila, si Gutesa lang ang bumanggit. Ang sabi ni Bongbong Marcos, si Gutesa lang. Noong nako-corner na si Bongbong Marcos at sumabog na lahat ng katarantaduhan nila, gusto na nilang kasuhan ngayon pati si Martin Romualdez, sabi ni Ombudsman Remula. Ngayon, kakasuhan nila, ito po ang sabi ni Senador Marcoleta, kailangan humingi tayo ng wisdom sa ating pinakamalupit na senador Kailangan alam po ba ninyo, sino ba yung sinabi niyang tumatanggap? Si Cadiz ba yan? Si Cadiz? Ito po si Cadiz mga kareaksyon Para malaman po niyo, ayan po si Cadiz yung nakapula. Ayan si Cadiz. Bagman daw po yan ni Bongbong Marcos yung nakapula na yan, si Cadiz. Ito pa lang si Cadiz mga kareaksyon. Senador pa lang itong si Bongbong Marcos. Tumakbo siyang vice-presidente. Lagi po siyang nasa picture. Lagi po siyang nasa picture ng mga Marcoses. Talagang close. Ayan, si Cadiz po yan. Si Cadiz yan. Medyo bata-bata pa dyan si Liz Araneta. Tumatakbo yata si senador dyan. Ayan po si Cadiz mga kareaksyon. Ayan si Cadiz 2016. Kasama na niya si Cadiz ang kanyang bagman. Si Cadiz, senador pa lang, close na kay Bongbong Marcos. Kaya hindi malayong-malayo, lahat po na sinasabi ni Saldico ay may pawang mga katotohanan yan. Mga kareaksyon. Ayan po si Cadiz. Ito pa mga kareaksyon. Itong pinakamalupit dyan mga kareaksyon. Ito. Ayan, nakita po niyo si Cadiz dito yan. Yung si Cadiz nakapula yun, nasa likod na naman si Cadiz. Si Cadiz po mga kareaksyon, siya po yung tinatawag nating pinaka-right hand yata ito ni Bongbong Marcos. Lagi siyang, at ginawa po siyang undersecretary ng DOJ. DOJ, undersecretary. Buti, hindi niya ginawa secretary, Ayan po ang Yung 6 na inaresto ng mga otoridad ay pinapasok na. Yan daw po yung mga 6 na inaresto ng mga otoridad na pinapasok sa kulungan, nakatakip ang muka. Anong dahilan ba't tinakpan yung mga muka nila? Mga contract, mga engineer daw yan ng DPWH. Kaya nakakatakot magtrabaho ng si DPWH Kaya wala na nag-a-apply na engineer dyan Bakit? Kapag nagkaroon ng hulihan at nagkaroon ng buko, ang gigipitin po nila yung mga engineer ganon. Gagalaw ang mga engineer ng may katapangan kung walang utos galing sa taas. Di ba? Tsaka bakit parang ganyan? Parang pinoprotektahan sila ng mga pulis Pinoprotektahan po sila ng mga pulis. Nasa vicinity naman nila ng mga pulis. Ano ba yan? Mga artista ba yan? Grabe naman kayo, mga singer ba yan? Grabe naman kayo, Kung makapang... Wag
O kung makapambudol kayo, kung maloko nyo yung taong bayan, ganun-ganun na lang, ganun. Diba? O panahon po natin ito, mag-react po tayo dito ha. Magkakausap natin, Attorney Sal Panelo, Legal Counsel ni Kitty Duterte. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Sal. Magandang tanghali sa iyo. Apo, Attorney, unahin ko na muna yung reaksyon nyo. Hingan nga muna kita ng reaksyon. I'm not sure if you were able to monitor. Nakausap po namin si former Executive Secretary Lucas Bersamin kanina dito po sa programa. At nasabi po niya na it's safer for the Philippines to stay with BBM, with PBBM. Ano po ang inyong reaksyon on that? Una-una, alam mo yung sinabi niya na he was not... he did not resign. Alam mo yan ang linya ko sa programa ko kahapon pa. Sinabi ko, I don't think he resigned. Sa tingin ko, magaling-galing itong si Presidente Marcos Jr. Itong mga ito ay sinasangkot sa flood control project corruption. At kasama siya ron. Pero para hindi masabi na kasama siya, tinanggal niya yung mga tao yon para ipakita sa taong bayan na yung demand, kasi may demand the demand is for them to be accountable. At yun ang ginawa ni Presidente. Pinakita niya na itong mga tao itong sinasangkot nyo, natanggal na. Pero ang problema, kasama siya doon sa sinasangkot Kaya dapat kasama rin siya. But with the statement that it's safer for the Philippines to stay with PBBM. That's his personal opinion. Sa ngayon, ang taong bayan, nagagalit, napuput, lumalabas sa kalye upang ipahayag ang kanilang damdamin na hindi totoo na safe ang bansa sa ilalim ng pamamahala ni Presidente Marcos Jr. sapagkat naririto na nga tayo, kaya nga may krisis na tinatawag Napakalawak ng krisis. Naririyan ang hindi pagtugon sa pangangailangan, pangunahing pangangailangan ng bayan at naririyan din ang malawak na katiwalian at inaakusahan siya ng mismong kaalyado niya na siya ang utak dito sa katiwalian. Puntahan ko na po itong hiniling nyo po sa Korte Suprema. Ano po yung pangunahing hinihiling po ninyo? Mga ka-reaction, nakikita po natin ngayon mga ka-reaction na sinasabi pa nitong si Bersamin na yung Pilipinas daw ay safe siya sa kamay ni Bongbong Marcos. Siyempre, pag hindi niya sinabi yun, babanatan siya. Nakakasuhan siya. At dito pa mga ka-reaction, alam po ba ninyo mga ka-reaction, hindi na kailangan magiganti si VP Sara Duterte. Hindi na niya kailangan rasbakan, balikan, o pagigantihan, saktan ang mga tumarantado sa kanilang dalawang mag-ama. Dahil mga ka-reaction, hindi natutulog ang nasa itaas. Hindi natutulog, ano nangyari mga ka-reaction? Sila, para silang nakakarma. Parang merong sumpa. Merong sumpa mga ka-reaksyon ang ginawa. Ang ginawa nila sa kanila, ang ginawa nila sa Pangulong Duterte, ang ginawa nila sa taong bayan. Merong sumpa. Hindi papayag si Saldico na siya lang ang makukulong o siya lamang ang matatarantado sa kalagayan ito mga ka-reaksyon. Halang din ang kaluluwa niyan O di ba? Halangan naman, maraming tauhan si Saldico. Halangan naman, ikaw may kasalanan. Opo, ako may kasalanan. Ikulong niyo na ako. Ganon. Kaya dito mga ka-reaction talagang nakikita po natin. Ang karma, ang nangyayaring dilubyo at ang nangyayaring pagpapanagot. Hindi lamang ng batas, kundi pagpapanagot ng nasa itaas sa kanila. Dahil sila ay naglalantaran ng baho. Mantakin mo Bongbong Marcos. Hindi mo nakilala si Jaime Marcos. Hindi mo siya kilala dahil nagparatoke siya ganon. Huwag ka naman ganyan. Hindi mo siya kapatid. Sino siya? Pokpok ang nanay mo? Hindi mo siya kapatid? Hostess? Nagpapatorjak yung nanay mo sa ibang lalaki? Ginagago mo yung nanay mo, Bongbong Marcos Huwag naman ganyan, mahalin mo yung nanay mo. Matanda na, pinagbibintangan mo. Hindi mo kilala si Jaime. Kapatid mo si Jaime. Kapatid mo sa tatay, kapatid mo sa nanay.
Ganun, epekto lang ng camera. Hindi, fake news, AI yun. Hindi mo sinabi yun, AI daw po yun. AI yun, hindi niya sinabing hindi niya kapatid si Amy Marcos, AI yun. Nako, ito ho, nagsalita na itong si VP Sara Duterte at na kung saan ay kanyang hinihikayat o muling hinihikayat niya po itong si Pangulong Marcos Jr. na sumailalim na po sa drug test o itong hair follicle drug test. Ito'y kaugnay ng naging alegasyon ni Senator Amy Marcos at na kung saan ay yung first family ay gumagamit di umano ng ipinagbabawal na gamot. So binigyan din po ni VP Sara na ang karapatan po ng lahat po ng mga Pilipino na malaman kung ang presidente ay ang sinasabi nga ay physically and psychologically capable para pamunuan ang bansa bilang Pangulo. So yun po, no, at base nga po sa interview kay VP Sara dyan po sa Davao City, ang sabi ho niya, lahat to, no, presidente, vice presidente at iba pang mga opisyal ng ating gobyerno ay obligado na sundin, no, at yung hamon, kasi hinahamon po ito, no, ng publiko na siya po magpa-drug test at sabi niya talagang obligasyon po na mga opisyal. Kayo, ano masabi niyo rito? Kasi ngayon talagang tumitindi ho. Sa mga nakarang panahon pa mga kababayan, ay talaga namang hindi na matapos-tapos yung mga ganyang aligasyon. Di po ba? Yung mga usap-usapan. Pero ngayon mismong si Senator Amy Marcos na nagsabi. So kung kaya talagang ito po ay pwedeng mabigat din sigurong basihan para sumailalim sa drug test ang Pangulo. Panoorin niyo po itong interview, pahayag ni VP Sara Duterte na interview siya sa Davao at na kung saan ay siya po naghihikayat na po sa Pangulo na sundin yung hamon sa kanya na sa ilalim sa medical test o drug test. Ito, panoorin niyo po si VP Sara Duterte. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. So, dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo or drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Just in case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sige. So yun ho, kasi may challenge ho At matindi ho kasi hindi lang kung sino-sino, di ba, ang nagsalita. Mismo kapatid ho ate ang nagsabi. Di ba? At kung talagang, di ba, gusto mong pabulaanan yung mga ganyan, siyempre, wala kang magagawa kundi magpa-drug test, sabi po ni VP Sara Duterte. Kasi alam niyo ho, ay nakasalalay ho rito yung kapakanan ng mga Pilipino. Kasi, di ba, mahirap din naman na halimbawa, isa kang leader ng bansa at ikaw ay inaakusahan. Di ba? Kahit na lang sa sa isang empleyado ka na lang ng ng kumpanya. Alam ba, presidente ka ng kumpanya na lang. Meron sa iyong aligasyon na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Di ba? So baka mapariwara ang magiging mga desisyon mo at madihado ang kumpanya. Siyempre, pabubulaanan mo yung mga ganyan. Yung kumpanya lang ho yun, lalo na kung ang bansa. Diba, sa bawat desisyon mo, mahigit sa 100 milyong mga Pilipino ang pwedeng maapektuhan. So, yun ho. Kayo ho, sa ating mga kababayan, ano po masasabi nyo ho rito? Kasi talagang mabigat ho
at kanya-kanya nga ho mga komentaryo ang sinasabi. Katulad ho itong naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ang katulad sabi ho ni Senator Ping Lacson, kasi raw parang hindi raw Pilipino, no? Maka-Pilipino itong si Amy Marcos dahil sa kapag mag-aaway man daw yung mga magkakapatid, nalilimit daw yung usapan sa loob po ng bahay, hindi na raw po nakakalabas. At yun ho, pero sa akin tingin ho mga kababayan ay siguro kapag kamag-anak mo ang nagsabi, ito yung patas lang ho ito na pananaw at komentaryo. Sa aking pananaw ho halimbawa, kung ang iyong pagsasalita, katulad ng ginawa ho ni Senator Amy Marcos na pagsasalita, laban po sa interes ng kanyang pamilya, pero ito po ay para protektahan naman yung interes ng bansa o ng mga Pilipino, tingin ko ito patriotic ho ito at very pro-Filipino para po sa aking pananaw. Yun lang ho, di ba? Ibig sabihin talagang parang isinakripisyo mo yung interest ng iyong pamilya kaysa itago mo at kasi ang sabi nga ni Senator Amy Marcos naku baka yung mga desisyon ng aking kapatid maapektuhan yung bansa So mas maganda ibunyag na ho yan, di ba? So kayo po, ano pananaw nyo ho rito mga kababayan? So dapat ho ba talagang obligado na ho bang magpa sa ilalim sa pagsusuri ito pong si BP Sara o si Pangulong Marcos Jr. ayon po sa panawagan mismo ni BP Sara Duterte. So, magbigay na po kayo ng comment at para sa inyong mga komentaryo. Kasi sa aking pananaw, sa mga nakaraan, haka-haka, kuro-kuro, pwede siguro na wala namang ebidensya. Pero ngayon may nagsasabi na ho, para blankahin. At yung mga nagsasalita na, nako, gumagamit yan ng pinagbabawal na gamot. Kapag nag-negative, isampal mo sa lahat po ng mga nagsasabi na ito negative ako, hindi totoo yan. So tapos na, tatahimik na po, di ba, yung issue yan. At meron ho isang ekonomista ang nagsabi na napaka-importante rin ho na talagang magpasailalim sa pagsusuri ito pong si Pangulong Marcos Jr. kasi ang sinasabi ay talagang nakakasira raw po ito, no? Nakaka-epekto na ho ito sa reputasyon ng ating bansa, di ba? Kasi biruin mo, sasabihin na talagang nako yung kanilang presidente ay involved sa paggamit ng illegal na droga. Ito yung economist na si Michael Bato, ang sabi niya siguro talagang panahon na para magpasailalim kasi ito ho ay may tuturing na parang problemang medical na rin ho, di ba? Na ganyan para maayos na rin dahil sa kapag nalaman ng lahat, negative pala so maraming mga sinungaling kayo nag-aakusa. Maging ang mga yun sa international community huhupa na po ang mga pahayag ukol dyan at mawala na rin yung issue yan. So ang mangyayari ho rito, kung talagang magne-negative sampal po ito sa mga nag-aakusa sa Pangulo. At talagang magkakaroon po siya ng bindikasyon, di po ba? Okay, so panoorin ho natin itong binabanggit na isa pong ekonomista na si Michael Bato, kaugnay ng kanyang pahayag na dapat daw ho talagang sumailalim na po sa drug test itong ating Pangulo. Panoorin po natin itong si Ginoong Michael Bato. Okay. Alam mo kasi, Jade, itong revelasyon ni Senator Amy Marcos, meron na tayong ideya nito, nitong mga nagdaang taon. Kasi sa social media, kalat na yan, na di umano na ang ating Pangulo at yung kasama niya sa kanyang pamilya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So bagamat hindi pa nila inaamin at walang direktang ebidensya until recently nitong nagsalita si Senator Amy Marcos about her own personal knowledge. Kasi iba yung sinabi ni Senator Amy kasi siya mismo kapatid yan kapamilya yan kumbaga she has direct knowledge first hand nakita niya yan na nangyayari. So
So, ibig sabihin, if magkasalita ang isang pamilya na siya mismong nakakita, napakabigat nun, mga kababayan. So, ang kinakailangan dito is the president should come out, no, and either he could dispute it by himself or he could undergo medical tests, kagaya yung tinatawag na hair follicle test, to prove once and for all na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi alam mo, Jade, the longer this drags on, no, the longer na tumatagal itong issue na ito, nagsasuffer hindi lang yung reputasyon ng ating bansa, kundi ang ating ekonomiya. Alam niyo mga kababayan, sa international news, international media, nakarating na ito, binabalita na ito na di umano ang ating Pangulo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, yung mga protesta na nangyayari dyan sa bansa, na naaapektuhan na ang reputasyon ng ating bansa, at syempre naaapektuhan din ito ang pananaw ng mga foreign investors in terms of kung mag-i-invest pa sila sa Pilipinas, mga kababayan. So, talagang merong real effects ito, Jade, at talagang ang kinakailangan dito ng ating Pangulo, kung talaga bang siya talaga for transparency and accountability, kasi yun yung pinalalabas nila na si Pangulong Marcos Jr. Siya nagsiwalat, halimbawa nitong mga investigasyon, siya nagpasimula niyan, siya nagbukas niyan, nagsimula siya dun sa kanyang SONA, yung sinabi niyang mahiya naman kayo. So, kung talagang gusto niyang mahiya naman yung mga nagnanakaw sa gobyerno, he should lead by example and tell the public na hindi ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang preba, ito ang hair follicle test para magpapatunay na totoo yung aking sinasabi. At hindi lang siya dapat mag-hair follicle test, kundi din yung kanyang mga kapamilya, kasi may mga nagsasabi na pati yung mga personalities immediate sa kanya, gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. So I think that family has to come clean. Kung talagang mahal nilang bayan, dapat yan ang ginagawa nila. Maglabas sila ng hair follicle test. Doc, yan po, ang pahayag ng isa po sa mga ekonomista, dahil sa importante raw ito na talagang mapabulaanan mismo ng Pangulo at siyempre yung imahe, reputasyon mismo ng Pilipinas ang nakasalalay ukol dito. Sige, comment ho kayo sa ating mga kababayan at pagkalabas si Saldico, biglang bumilis lahat. Pati yung mga resignation, bumilis. Diba? Bumilis. Pero yung biglang aksyon, wala namang importanteng pahayag kanina. Nagsalita mismo si Bongbong Marcos, kakasuhan na si Saldico at si Martin Romualdez. What's new? Kulang yan eh. Nasaan yung Manny or Manix Dalipe? Yung kanyang majority floor leader, nasaan yung mga kasama nila sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. 19th hindi 20th. Yung last Congress. Yung Stella Kimbo, bakit hindi nababanggit? Yung dating Senadora Grace Poe, na siya ang pinuno ng Finance Committee ng Senado. Yung mga senador na nandyan pa rin ngayon, kagaya ng kasalukuyang Finance Chair ng Senado, na dati nang nagpahayag, wala daw siyang nakitang blanco. Pinirmahan niya yung Vice-Cam report ng 19th Congress. Kaya bantayan natin ano ang kahinatnan nitong panukalang 2026 budget. Pagkat yung mga players po nandyan pa Nandyan pa ho sila. Sasaw-saw pa yan. Magkakaroon pa ng insertion yan. Imaginein mo, yung pinuno ngayon ng Senate Finance Committee, yung chairman, si Senador Sherwin Gatchalian, pinirmahan niya yung Vice-Cam report ng 19th Congress. At agad-agad siyang lumabas, sinabi niya, wala ako nakitang blanco. Nung ipit na, kasi yan pinuno ng aking mga technical working staff group. Pati yung staff niya, masalba lang ang sarili niya, ilalaglag niya. Yan ang klase ng karakter meron. Itong mga nariyan pa rin. Kaya hindi po tayo nakakatiyak na wala pong anomalya o insertion itong panukalang 2026 budget. Kaya buti na lamang, meron tayong mga asahan dyan. Sa mababang kapulungan, si Congressman Sid Ungab,
Congressman Sid Ungab, sa ngalan ng mamamayang Pilipino, hindi kita pakikiusapan sapagkat ginagawa mo na. Nais kong ipahatid ang aming pasasalamat sa iyo sa patuloy mong pagbabantay. Hanggat nandyan po ang isang katulad ni Congressman Sid Ungab, meron tayong mata sa loob ng Kongreso. Masisilip po niya yan, alam niya yan. Mababantayan natin. At the moment meron tayong makita, ibubunyag po natin agad yan kasama muli si Congressman Sid Ungab.